Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ang pag-uusapan natin mga kababayan ay ito pong katatapos na Maritime Cooperation Agreement o yung MCA sa pagitan ng Pilipinas at ng US. Kasi nagkaroon po ng second joint patrol dyan po sa West Philippine Sea. At alam nyo naman, yung spectator na mga Tsekwa nandun na naman. At nagsagawa rin sila ng kanilang sariling patrol. Mga inggiterong hindot ang mga yan, no? Ang nakakatuwa mga kababayan, strike one group ng US fleet dyan sa Indo-Pacific. May isa pong carrier na sumali. Doon sa previous vlog ko, tinatanong ko kung anong carrier yon. Akala ko yung USS Ronald Reagan. Hindi po pala. No? Ang kasama doon ay ito. Sa balita ng GMA News Online. Magbabackground lang tayo saglit. Pero bago ang lahat, tayo po ay magpapasalamat sa lahat ng ating channel members. Dumadami na po. No? So kung sakaling gusto nyo magpa-member, sakaling makita nyo yung join button dyan, no? Yung iba po kasi sa mga Apple devices, minsan wala yan. No? Kung if you have the chance, kung willing naman kayong magpa-member, yun lang po sa abot ng inyong makakaya. It is just a small amount of 99 cents. No? Shout out lahat sa members natin, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos. Maraming salamat po sa inyong suporta. Lalo na doon sa mga long-time members natin, hindi po sila bumibitaw. At ganun din po, disclaimer lang, kung tayo po nakakapagsalita ng di maganda, huwag nyo munang papanuorin ang mga minors. Okay? At ganun din po, tayo po magpapasalamat sa lahat ng nagko-komento sa ating mga video. Whether you are supporter or basher, okay na din yan. Sa mga bashers, shout out na rin sa inyo para maliwanagan ang inyong mga utak na pinupuno ng kasinungalingan ng mga buwakang ina nito. Yung mga minions niya. No? Nasaan na yung pulburon video na una pa kami naglabas sa inyo? Malakas talaga ito. Expelliarmus! Di po ba kala nyo kayo lang ang may wand? This is the most powerful one. At muli, tayo po ay nananawagan kay Abel Bacudio, ilabas mo na yung latest na ano mo dyan, jacket mo, yung black na merong Malacanang, may Abel. Pwede ba wala yung Abel? Kasi parang pag sinuot ko, pangalan ko, Abel na rin eh. Huwag naman. Tapos yung may Pilipinas dito, no? Oy, hindi po ako nanghihingi ng sponsorship. Bibilhin ko po yun. Mas kinatanong nyo pa kay Abel, meron siyang history kung ilan ang binili kong jacket sa kanya na walang sponsor. Mahal-mahal kaya ng shipping yan. No? Saka, kahit na tanongin nyo pa sino pa yung mga nag-i-sponsor sa iba, no one sponsored me. Ang sponsor ko, yung asawa ko. Pero yung mga sponsor ng mga ibang vloggers, wala. Di po ba? Punta na tayo sa topic. West Philippine Sea ito, Kaya kayong mga asar na sa West Philippine Sea, bala po kayo. Pero pag tayo ay umasenso, no? Nakuha natin, nasipsip natin yung mga langis diyan at umasenso ang Pilipinas, yung mga anti-West Philippine Sea, pwede ba pumunta na lang kayo ng China? Lumayas kayo ng Pilipinas, hindi namin kayo kailangan. Di po ba? Mga ano kayo, wala kayong pagmamahal sa inyong sariling bayan. Di po ba? Tulad ng itong mga kunwaring nagmamahal daw sa bayan. Mahalin natin ang Pilipinas. Putang ina, hindi ba parte ng Pilipinas yung West Philippine Sea? May ruling ka na nga ng international body, UNCLOS, na kung saan nandun pa ang China na member, hindi ino-honor yung 2016 arbitral ruling. Paano mo sasabihin, mahalin natin ang Pilipinas? Ikaw mismo, hindi ka makapagbigay ng statement about West Philippine Sea? Ano ang statement niya? Ayan, di ba? Anniversary pa ng mga Tsekwa. 非常高兴及希望中国国家
主席习近平、中国驻菲律宾大使黄世良和20中国公民致意rally庆祝中华人民共和国成立73周年。祝20中国人国庆快乐！ Happy National Day to the People's Republic of China. 谢谢大家。 O ano ang statement ng tatay niya? O ayan, panoorin nyo, uulit-ulitin natin dito para po makounter natin ang disinformation campaign ng mga pro-China nating kababayan. Kaya nga sabi ko, why are you so sparing? Gusto ninyo, gawain na lang ninyo kaming province, Fujian, pati Philippine province of China. Di wala tayong problema. We say, libre na lahat. Kasi yung oil, joint naman. Yung oil mo, dito mo yung pinakamarami. 2/3 amin, 1/3. Mayaman naman kayo. Tsaka probinsya na kami. Oh, province of Philippines, Republic of China. The nearest is Fujian. Hayaan mo na lang yung Taipei. Huwag na natin galawin. Baka maliit-liit na ano. Hayaan mo yan siya. Just let it float there. Makuha mo ang Pilipima. Kasi maraming pera eh. Kung babae pa itong China, niligawan ko na yun. Oh, kung meron silang kalabaw na China na sinasabi ni Robin na tayo ay may kalabaw na Amerikano, so what? O eto mga kababayan, diyan po sa second joint patrol ng ating bansa at ng ating kalabaw na Amerikano, naghihimutok po ang mga tumbong ng mga yan. No? O ito, balik tanaw. US Plexus aircraft carrier fighter jets in West Philippine Sea. O anong ano yan? Anong USS carrier? Ha? Kasi tinatanong ko kanina eh. O doon sa previous vlog ko, kala ko US Ronald Reagan eh. Kasi nasa home port niyan, Tokyo lang eh. Ito pala po ay yung USS Carl Vinson, CBN, Carrier Vessel of Navy, CBN, correct me if I'm wrong, o kaya CB, yung mga nakikita nyo sa mga sombrero nila, 70, di ba? CBN 70 siya, Carrier Vessel Navy. Tingnan nyo na rin sa Wikipedia, si Carl Vinson. It is named after a Georgian congressman, yung contribution niya sa Navy, no? Ayan, the ship was launched during Vinson's lifetime in 1980, yung congressman sa Georgia, at siya po ay naglayag ng 1983. So na overall whatever, no? Hindi ko po alam anong klaseng, baka ito ay nuclear powered no? Kung Nixon or ano. Pero ang home port pala nito, itong USS Carl Vinson, correct me if I'm wrong, doon po sa mga Navy ha, i-correct nyo ako kung nagkakamali na ako, kayo pong mga US servicemen, no? Ang home port po nito, base po dito sa Wikipedia niya, ay sa San Diego. Nandyan din yung USS Midway, ginawa na pong museum. Ang laki po, grabe, nakakalula yun mga kababayan, ang laki. O Nimitz type pala ito, Nimitz aircraft carrier. Naku, ang laki nito mga kababayan. Ilang kayang eroplano ang laman nito? Hindi ko na po sasabihin kasi ano na po yan, secret na po yan. Pero Nimitz type carrier po siya, ha? Nimitz type. Diba? At least alam niyo na konti ang background niya. Okay? So, pinlex po yan. Siyempre, pag aircraft carrier, may mga escort po yan. May mga escort na destroyer, yung maliliit na barko. Hindi ko na po alam yan. No? Ayan ang maganda. Pinlex nila. So,
siguro sabi ng China pakita rin natin yung ating naval gamit, no? Kasi alam nyo, nabalita ko mga babayan, gumagawa na naman sila ng another aircraft carrier nila. Matatapos na nga di po ba? Ayan ang maganda dyan. Eto na, wag na nating basahin yung laman. Basta sinabi lang dyan, it flexes aircraft carrier fighter jets in West Philippine Sea. Yeah! Ano kayang laman na aeroplano? Ang ganda tignan nyo po itong larawan na yan. Ayan, courtesy of Philippine News Agency. Ayan lang po, tignan nyo. Napakaganda. Okay? Next, aside from that, I think, napanood ko rin sa balita, first time yata, no? Correct me if I'm wrong again. Kayo po dyan sa mga Navy personnel sa USS Carl Vinson, CBN-70. First time in the USS carrier na nagpalapag ng banyagang aircraft. Sa balita po ng GMA News Online, picture lang po pero may headline na Philippine Navy helicopter lands on USS Carl Vinson. Wow! Pinayagan po tayong bumaba doon sa deck ng USS Carl Vinson. Naku, that's an achievement for us. Tuwang-tuwa na po ako dyan, mga kababayan. At least, no, kahit papano, tayo ay nakikiride dyan. Ang laki-laki. Sana magkaroon naman po tayo ng ganyan, mga kababayan, no? Ang laki niyan. Siguro merong mga 60-70 na aircraft yan. At ilang palapag po yan. May mga elevation o elevator. Yang aircraft carrier na yan. Naku, Diyos ko po pasensya na. Hindi naman po tayo militar. Kaya hindi ko naman po masasabi sa inyo. Pero I'm so proud of our armed forces. Tingnan nyo yan. Yan ang tinatrabaho. Hindi yung destabilization. Huwag nyo nang guluhin ang bansa natin. Kayong mga retarded. Retard na mga opisyal ng PMA. Tama na po yan. So mga kababayan, itong mga nagsasabing pababain ng presidente, neck ninyo. Manigas na lang ang mga dila ninyo. Magsayang kayo ng lago, maniwagang kayo, pero that's not the call of the majority. No? Kaya kayo dyan, sa AFP, no? Huwag po kayong pabubulag. Huwag nyong sayangin ang pagbabagong ginagawa ng Administrasyong Marcos. Bakit? Ano bang di nyo nagugustuhan na? Di po ba? Tinutuloy lang naman ang pagbabagong sinimulan ni Digong Di ba? Ang nag-i-enable ng kaguluhan, mga kababayan, ay itong mga buwakang ina nitong mga to. Ayan. Okay? So, ang ganda po, no? Balik tayo dito. Ang ganda naman, no? Kita nyo yan, no? Yung ating helicopter pilot, Philippines. Ganyan, no? Philippines. Yan, mahalin natin ang Pilipinas. Ako na lang magsasabi, wag na si Tamilmil. Dahil di niya mahal ang Pilipinas. Ang mahal niya lang ay yung Davao. Di po ba? Tama, mali. Ngayon, ang nangyari, good news na naman. Nung natapos yung second joint marital patrol dyan sa ating West Philippine Sea, hindi po nag-home port yung US Carl Vinson. Nag-courtesy port call po sa ating bansa. Pupunta po sa Manila. Ayan, sa ulat ng Philippine News Agency. US aircraft carrier Carl Vinson arrives in Philippines. A United States carrier strike group led by USS Carl Vinson has arrived in the Philippines for a scheduled port call on Friday, following a 2-day maritime cooperative activity in the country in the South China Sea. Ay, tuwang-tuwa na naman tong mga US Navy sailor na ito. Liberte na naman tong mga tao. Kung papayagan sila. Di ba? The carrier strike group is currently deployed to US 7 Fleet Area of Operations in support of a free and open Indo-Pacific. Yan ang nangyari dun sa USS Ronald Reagan. Nasa Tokyo lang yan. It is a pleasure, Tokyo ba, Hokkaido, ganon, basta ganon. It is a pleasure for the carrier strike group to visit the Republic of the Philippines. The US and the Philippines are steadfast friends, partners in prosperity, and ironclad allies.
said Rear Admiral Carlos Sardillo, commander of CSG-1. Huh? Sardillo? Quote, our two countries share democratic values, close cultural ties, and our alliance has stood strong for over 72 years. As our oldest treaty ally in East Asia, tayo palang pinakamatanda no? The Philippines has shown their unwavering commitment in helping secure a free, open, peaceful, and prosperous Indo-Pacific region. Boom! FU, China, and your minions. Together with the USS Carl Vinson, were embarked Carrier Air Wing, CBW-2, Ticonderoga class guided missile cruiser. Tibay naman ng mga gamit nitong mga to. Tayo hanggang frigate lang. USS Princeton and Arleigh Burke class guided missile destroyers, USS Kidd and USS Sterret. Ang dami naman pinagkagastusan ng taxpayer ng Amerika. The U.S. Department of Defense said this visit marks an additional demonstration of the U.S.-Philippine alliance and Washington, D.C.'s broader commitment to the region. During their stay in Manila, sailors from CSG-1 will participate in cultural exchanges and community relation events among others. Eto pa, mga kababayan. By understanding and appreciate other cultural backgrounds, we can build stronger relationships, collaborate effectively, and find common ground, said Captain Matthew Thomas, Commanding Officer, USS Carl Vinson. Ito yung CEO. All of these are critical when it comes to supporting our allies and partners in the region. Preceding their arrival, CSG-1 also conducted trilateral maritime exercise with the Japan Maritime Self-Defense Force and Republic of Korea Navy. Mga allies din natin yan, yung Japan and South Korea. Ngek. Since entering the US 7 Fleet Area of Operations, the CSG-1 have already participated in multi-large deck event and annual exercises to 2022 in the Philippine Sea to further strengthen regional cooperative efforts. Nabubulol ako, mga kababayan. CSG-1 is a multi-platform team of ships and aircraft capable of carrying out a wide variety of missions around the globe, from combat missions to humanitarian services or assistance and disaster relief response. Its flagship USS Carl Vinson was the very same ship that carried the body of Al-Qaeda leader Osama bin Laden to its burial sea in 2011. Yung pala yan. Pasensya naman, nabanggit pa natin yun, mga kababayan. No? So, nandyan na po sila, nag-port call na po sila dyan sa Manila. Ay, nako, happy together na yung mga may Liberty Pass. Siyempre, tourism yan, no? Gagasta ng pera, lalo na yung mga binata dyan. Bakit ko alam yung mga kababayan? Tagaga po tayo Nung time na nandyan ang US Navy, may base sila dyan sa Gapo. Ay nako, Diyos mio. Buhay na buhay ang Gapo. Kung pwede lang mag-autonomy na ng Olonga po, kayang-kaya nang isustain yung economy ng Gapo. Pero nung nawala yung Amerikano, pinaalis na, nung 1991, wala na, balik na ulit. Di po ba? Yan. Okay. Nang dahil po dyan, sa second joint patrol natin sa US, di ba sabi ko sa inyo yung mga spectator, no, ng mga gano'n ng mata, no? Paano pa nakakita ang mga yan? Pasensya naman, no? Hindi po tayo nagdi-discriminate. Ito naman, gano'n yung mata nila, no? May sinabi na naman po si Wang Wenbin, yung kanilang China's Foreign Ministry, sa ulat po ng Manila Bulletin. China says PH-US joint sail in South China Sea provocative. Sila naman ngayon ang dumadaldal. Sila na ngayon ang nagpapabiktim. Pero ang tanong, sino ang naniniwala sa kanila? Kayo dyan ng mga pro-China. Sinong bansa ang naniniwala sa sinasabi ng China? Sige nga, maglatag nga kayo ng 10. Para akong si
Sino ba yung Silat? Di ba nakikibargain sa angel of the Lord? Na sabi niya, kung merong, no, si Abraham pala yun, yung sa pamangking niyang Silat doon sa Sodom and Gomorrah. Di ba kausap ni Abraham yung tatlong angel ba, no? The angel of the Lord bumisita kasi gugunawin yung Sodom and Gomorrah. Sabi ni Abraham, kasi nandun yung pamangkin niya, si Lot eh. Kung meron bang 20 dyan na matitino sa lugar na yan, gugunawin mo pa ba yan? Sige, bigyan mo ako ng 20 kung makapakita ka. Hindi na. Sabi niya, teka, kung meron bang 10, sige, pakita ka. Tapos tumigil siya, kung merong 5, sige, hindi ko gugunawin. Kaso wala eh. Sino sa palagay ninyo ang matino? Less than 5. Yung pamilya lang ni Lot. Si Lot, yung asawa niya, sa aking 2 niyang anak na babae, 4 lang yun, kulang ng 1. Hindi na bilang ni Abraham. Ayun, nagunaw ang Sodom and Gomorrah, di ba? Wala walang makitang matino. Hindi umabot ng 5. Dito tayo, nanghihingi tayo ng 10 na naniniwala sa naratiba ng mga Chekwa na sila ay may territorial jurisdiction, sila ay may sovereignty dyan sa buong South China Sea. Na itong kanilang 10 dash line, dapat nga daw po ay 11 dash line, ay kanila ang buong karagatan ng South China Sea. Pero walang naniniwala di ba? Ano pa ang ginagawa nung iba ng mga netizens sa mga social media? Look at that picture. Kita nyo yung orange? Yun lang ang kanilang exclusive economic zone. Kaya nga paulit-ulit kong sinasabi dito, stay on your orange line. Tama? Kaso mga gago kasi nga sabi nila, malakas ang aming militar, malakas ang aming ekonomiya. Ayan. Tapos mga tahimik yung mga other claimant countries. Tayo lang ang maingay. Kasi alam nila na mas marami tayong tagong oil sa ating West Philippine Sea. Parang doon inimbak ng Diyos ang 80% na langis sa buong South China Sea, sa ating West Philippine Sea. Yun lang po yung opinion ko. Di po ba? Sabi na rin ni Duterte yan. Di ba? Huwag kayong ganyan. Di ba? Ngayon, sabi pa ng iba, ayan. This is not China. This is not China. Nasaan ang China? Nandun, Di ba? Ang lakas din ng mga ibang netizen na asarin ng China. Dami nating kakampi. Sila, sinong dumedepensa sa kanila? Yung kanilang mga dyaryo lamang at yung kanilang mga netizens at yung mga Pilipinong pro-China nakakampi nila na pinapalamo nila ng pera. Ngayon, itong kanilang foreign ministry na si Wang Wenbin nagsalita ulit. Ayan, China has called the recent joint maritime activity of the Philippines and the US in the South China Sea as provocative, even as it conducted a similar exercise in the contested waters. After the Philippines and US navies held a 2-day maritime cooperative activity to bolster regional security and stability in the waters, Wang Wenbin, a spokesperson for China's ministry, said that the two countries would not address the current dispute at sea. Yun daw ginawa natin with the Americans ay hindi nag-a-address ng dispute sa sea. Etong sabi niya, we would like to stress that the US and the Philippines muscle-flexing provocative military activities in the South China Sea are not conducive to managing the situation on the sea and handling maritime dispute. Ayan po ang sabi niya. Kinokondina niya. Kasi kaya niya kinokondina, hindi sila naimbitahan. Spectator lang sila. Di po ba? Di sana, kung sinasabi niyong sa inyo yan, may kayo, jurisdiction, di sana, sinabihan nyo, habang nagpapatrol, wait! Bakit hindi nyo gawin yung ginagawa ng Coast Guard ninyo na hinaharangan yung maliit naming barkong supply mission boat? Nung tinapatan kayo ng mas malahigante pa, bakit hindi nyo maharang? Sige nga! Ngayon kayo nagdadakdal, ano ngayon ang feeling?
ng piling na naaagrabyado, 'di ba? Kumukulo din ang mga tumbong ninyo. Oh, wang, wang, wang. Again, do you understand the words coming out from my mouth? F you. Wang then urged concern in the South China Sea to stop the irresponsible move. What is the irresponsible move there? Ha? Ano yung irresponsible moves na sinasabi mo? 'Di ba? As well as respect regional countries' effort to uphold peace and stability in the South China Sea. Gonggong! Kung mapapanood nyo mga kababayan yung isa kong vlog dyan about West Philippine Sea, yung nireport po ng The Diplomat, China acts like a god. They are the judge, the police, the army in the South China Sea. Yung yung pinag-usapan ng China and ASEAN, yung Code of Conduct in the Sea, they instill o nilagay nila yung sarili nila na sila ang Diyos diyan. Di ba? Parang binulag po nila yung members ng ASEAN para pumirma doon sa Code of Conduct of the Sea. Kaya nga itong ASEAN nations ngayon, nagbigay po sila ng yung parang statement na sana malutas ito. At si Pangulong Bongbong Marcos nga po humihiling sa mga karatig nating bansa, mga claimants na gumawa ng bagong Code of Conduct of the Sea. Kasi very disadvantageous yung nilatag ng China na pinirmahan nila way back last year. O ngayon, feeling? 'Di ba? Feeling nila kasi napaka-superior nila. Nung tinapatan sila ng mas mahigante pa sa nila, tiklop din. Ngayon puro bunganga na lang. Nagpapa-victim. Pero wala pong naniniwala sa mga hinayupak na ito. Eto kayo, China will continue to firmly safeguard and territorial sovereignty and maritime rights and interests and make active efforts to uphold peace and tranquility in the region. Nek mo? Uphold peace and tranquility? Nek ninyo? Yung mga kagaguhan ninyo? Tingnan mo yung kasinungalingan nila, mga kababayan? Mag-a-uphold daw sila ng peace and tranquility? F you! You stick your foot to your mouth again. Kabaliktaran po yung ginagawa nila. Sila ang nambubuli sa atin, pero nung sumama tayo doon sa mas malakas sa kanila, tiklop sila. Ba't hindi nyo hinarangan? Sinasabi nyo meron kayong jurisdiction, sovereignty, o bakit hindi nyo hinarangan? Hindi nyo hinabol, bumuntot lang kayo. Nagsagawa kayo ng sarili nyo, bakit? Takot kayo, no? Kagagon, ewan ko. Di po ba mga kababayan? O ngayon, ano po ang sabi ng ating National Security Council dyan? Sabi po ni Secretary Eduardo Año, sa ulat po ng GMA News Online. Provocative, NSC maintains Philippines U.S. drills done inside West Philippine Sea. The National Security Council on Friday called out China for describing the recent maritime patrol of the Philippines and the U.S. in the West Philippine Sea as provocative military action. In a statement, the NSC emphasized that the drills were done within the exclusive economic zone of the Philippines and were done consistent with international law. Tama. Provocative ba yun? Nandun lang tayo sa ating exclusive economic zone at nandun yun sa international law. Ito po, quote pa. The Philippines is merely exercising its sovereign right to engage in such activities within its territory, and these exercises are aimed at enhancing our maritime capabilities and interoperability with the U.S., which is a treaty partner to ensure the security and stability of the region. The joint patrol emphasizes our ability to work seamlessly together to ensure the readiness of our joint patrols to address evolving security challenges. The NSC chief also said the maritime activities show the Philippines and its allies' mutual commitment to a rules-based international order and for promoting peace and stability of the region. Yan ang hindi hindi ma-abide ng China. Itong rules-based international order kasi they are so defiant
And they don't wanna accept the 2016 arbitral ruling kasi binasura nga yung claim nilang historical rights na 9-dash line. Oh. At tanungin ko kayo ulit-ulitin, no? Paulit-ulit na tanong. Sa palagay nyo, kung yung military ng China hindi malakas, manggaganyan ba sila? Tiyak yan. Makikipagnegosyo yan sa atin, makikipartner yan sa atin sa West Philippine Sea. Di po ba? O ito pa sabi ni Secretary Anyo, it also demonstrates the significant improvement in the Philippines' defense capabilities and the development of a world-class Navy and armed forces capable of carrying out its mandate to defend the territorial integrity of the Philippines and our maritime rights in the West Philippine Sea. At kung maalala nyo, no, yung spokesperson ng AFP, no, si Colonel ano ba yun, Medel Aguilar o si Cerces Trinidad, no, sinabi nila kasi since ito napapahina na po yung mga communist front sa ating bansa, sa inside, gradually, dahan-dahan magsiship ang focus, ang defense ng ating mga kasundaluhan sa maritime, sa territorial. Iyan po yan. Nagsisimula sila gradual. Kasi unti-unti na pong humihina ang New People's Army, yung mga insurgents. Sana nga sa taong ito, makrush na lahat sila. Tuluyan na pong sumurrender. Wave the white flag already, mga kababayan. Yung iba sa inyo, pumapasok na lang sa kasundaluhan at kapulisan. They wanna serve the country. Kasi nalaman nila na for almost 5 decades, walang pinatunguhan ang kanilang pakikibaka. At ang gobyernong Marcos ay willing na makipag-usap sa inyo. Ibigay ang inyong pangangailangan sa abot ng makakaya ng gobyernong ito. Ayan, di po ba? Tama, mali. O, okay? So, yan lang po, no? Mga sinabi ni Secretary Anyo, hindi provocative. It is within our rights. It's within our exclusive economic zone based on a international rule order. O yan. Pero ang mga China, cry-cry. O di mag-cry-cry kayo dyan. Namnamin ninyo yung feeling ng binubuli. Namnamin nyo yung feeling na disadvantage kayo. O, di ba? O ngayon, umiyak kayo ng dugo, mga gunggong. O, eto pa po. Tingnan nyo, napakabait natin, no? Manila Bulletin. PH is still open to diplomatic relations with China over maritime row. O tingnan nyo, open pa rin tayo sa diplomatic relations. Ayun din naman ang gusto ng China. Why not? 'Di ba? Para wala na yung mga pasaringan na to. 'Di ba? Sa akin napakasimple lang 'yan eh. Sundin nyo na lang yung pinag-uutos ng international law, yung arbitral ruling. O wala tayong problema. Tapos kung gusto nyong explore dyan sa West Philippine Sea, dahil wala nga kayong langis dyan sa inyong orange line, why not? Ano sabi ni Duterte? 2/3 sa amin, 1/3 sa inyo. Oh, masama ba yun? At least may party kayo. Di po ba? The Philippine government expressed openness to resolve its maritime tension with China through peaceful means, according to its top security advisor. NSA Eduardo Año made the remark in view of the recent statement of Chinese Foreign Ministry, which expressed concern about the latest maritime cooperative activity between Manila and Washington. Yan. Sabi niya, open naman. The Philippines remain open to diplomatic discussions with China and reaffirms its commitment to fostering good relations with all nations. We believe that through peaceful dialogue and adherence to international law, we can achieve a resolution that serves the best interest of all parties involved in the region. Ayun lang po. Di po ba? So, open pa rin tayo sa diplomatic relations. O, why not do it now? Para matigil na yan. So, kung mangyayari yan, magkasundo lahat, di happy pre-Indo-Pacific navigation, whether sa tubig o sa himpapawid. Yan, walang damutan. Be fair. Di po ba? O, kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below at huwag niyo pong kakalimutan, si Tokis po hanggat merong update sa West Philippine Sea, ibabalita natin sa inyo. Pero hindi po yung mga sensitive, mga top secret. Hindi po ako pwedeng mag-divulge niyan kasi bawal po yun. Baka po tayo'y hulihin ng ating mga otoridad. Mahirap po yan.
So, kung ano lang po yung nababasa natin dito, and if they gave me permission to tell it to you, sasabihin ko po. Pero pag walang permission, bawal po. Okay? O, yan lang po. Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.